Rino Abad. Attorney Rino, good morning po. Sir Alvin, magandang umaga sa inyong programa at sa ating mga kababayan po. Opo, ano pong gagawin ng Department of Energy kaugnay po nito sa malakihang dagdag presyo na inaasahan po natin sa diesel, gasolina at kerosene next week? As of the first 3 days po, 15 na pala sa diesel. 7 pesos sa gasolina at 28 pesos sa kerosene. I'm pretty sure lumaki pa po ito dahil 3 days lang po ito. Dapat may 4-day na. Ano po? Sir, subject to confirmation po on the weekend, no? At baka naman po mag-iba din yan dahil nga ang mga option natin, Sir Alvin, alam ho naman natin na private sector has to recover the price. Kaya lang, hinihingi nga natin yung cooperation nila for a staggered price increase. At kaya lang confirmed na ho ang pangalawa. Yung pangalawa, kinonfirm na nila dun sa Wednesday meeting na hindi ho sila titigil dun sa mga existing na mga fuel discount promo. So staggered price increase, fuel discount promo, immediately sa next week po yan. Ito na hong kasing pinag-uusapan na natin na pangatlo, yung fuel subsidy ng DOTR at Department of Agriculture. Hindi pa ho mararamdaman next week kagad dahil kailangan ho ng trigger yung release ng fund na 1 month average ang Dubai crude dapat umabot ng $80. Ngayong week pa lang ho yan umabot at consistently feeling ko nga hanggang Friday dire-diretso po yan. Pero so linawin natin, Attorney Rino, sumampa na sa $80 yung Dubai crude, pero kailangan isang buwan na consistent na average oh po ng my isang goodness. buwan. So 5 days pa lang ho. So mukhang April pa ho. Kung dire-diretso, talagang hanggang April pa ho. Ang pangatlo na option no, yung fuel subsidy. May pang-apat ho tao, Sir Alvin, yung PNOC, kung matuloy na rin ho yan, which is hindi rin mararamdaman kaagad sa next week. Pero kung matuloy na yung procurement nila, ang plano ho talaga is ibebenta yan with the oil companies pa rin. In other words, parang reserve lang ho siya. Tumulong na ho, magkaroon ng reserve ang government natin ng diesel, tinatarget ang product na diesel. Pero kung itulak na yan for disposal, kung mangangailangan talaga ang private sector ng tulong, itutulak yan sa kanila para magkaroon sila ng karagdagang source. Nilock-in lang ng PNOC yung inventory. Pero magiging at cost yan. So, makakatulong ho rin yan na hindi mataas. Teka muna, sorry, biglang sumulpot yung suggestion na yan. Parang, actually, dati na yan. Nakalala ko, may na-cover akong ganyang istorya a few years ago. Yeah. So ngayon, ang ibig mong sabihin, papasok na rin ang gobyerno sa pagbili ng diesel sa international market? Opo. Kasi ang atin lang naman ho is hindi na ho na extraordinary circumstance na tayo nga, Sir Alvin. Ayaw na natin solely rely sa private sector. Yung supply security, gusto natin tumulong na rin ang government. At meron ho tayong GOCC na dati nang nasa ang charter niya ay talagang mag-trade ng petroleum product. At at the same time, dahil ito naman ay recoverable, hindi ho ito ipamimigay lang. Meaning, itutulak pa rin siya, ibebenta. Pero ang kagandahan nito, at cost, at of course, yung mas importante pa, yung security na nandyan na yung supply. Opo, so mga gaano karaming diesel ang bibilhin ng PNOC? Well, ang initial discussion with them, sort of directive na ho, na ini-implement ho natin yung mga utos ni Secretary, ay ang tinitingnan ay 1 million barrels per day. Sir Alvin, ang ating daily demand is averaging around 33 million liters per day or 200,000 barrels equivalent in barrels a day yan. So, kung as in walang-wala lahat ang private sector, yan na lang ang matira, mga 5 days po yan. Pero we still believe na hindi naman magda-dry up kaagad yung mga private sector. Saan po i-imbak, Director? May imbakan ba ang PNOC?
Sir Alvin, ang scheme po niyan ay kasama dun sa ikukontrata ay yung naka-standby nga siya. Standby siya dun sa binilhan at i-deliver lang siya mismo. Iko-call out lang siya mismo sa araw or sa pinag-agrihan na delivery day and delivery point. No? Diretso na ho yan doon sa makakabiling oil company domestically. So, halimbawa, Okay. mabili po siya ni X. So, mag-i-instruct na lang ho si Pinos dahil atin na ho ang supply na yon. For example, galing ng Malaysia, sabihin, Malaysia, paki-deliver kay X. Ganitong port at ganitong oras or araw. Okay. So, diretso na po. Director, may iba po ako. Totoo po ba na marami ng gasolinahan ang biglang nagtaas ng presyo kahit wala pa naman pong anunsyo? Kumaga inunahan nila kasi malaki-laki yung i-recover nila sa susunod na linggo. Aba, nagkanya-kanya na pong increase ang mga gasolinahan sa Metro Manila at probinsya. Well, inaayawan ho natin, Sir Alvin, kasi unang-una, parang kinukondisyon na nila. Kaya kung hindi ka bumili, ay hindi ka mabibentahan. Kasi parang, sort of saying, indirectly, parang hinuhoard kasi na-hostage tuloy. Dahil next week pa sana. Meron na ho tayong sinaway na isang oil company. At the same time, yung mga independents. Kasi all the rest of the majors, wala hong nag-announce niyan. Mayroong isa, sinaway kaagad. Pero kung independents ito, meaning itong mga gasolinahan na isa, dalawa, ang mga pangalan ay privately owned na mga brands at kumukuha lang din doon sa mga major na hindi naman nag-implement ng increase, unfair ho yun. So ang gagawin ho, talagang may dalawa hong na-report na, isa sa Mindanao, isa ho sa Luzon, sa North Luzon. Ngayong araw ho, papupuntahan na, papa-inspect na at ipapatigil po yan. So dito sa Metro Manila, attorney, meron din daw. May mga nagsasabi Well, sa akin na nagrereklamo, Sir Alvin, yung ganitong istasyon, bigla pong nagtaas ng piso. Kasi ina-anticipate nila na tataas po next week, inunahan po nila. Sir Alvin, may meeting ho din mamaya with the DILG kasi kukunin na ho natin ang direct assistance ng mga local government units na ma-multiply na yung enforcement, no? Mismo sila, isawayin na. At yun na nga, pag mag-publish din kami ng mga staggered price increases, bibigyan na rin ho ang DILG, spread out dun sa mga LGU. Sila na rin ho ang magbabantay dun sa price. Kung ano ang sabi ng mother oil company, dapat reflected ho dun sa gasoline station level. At the same time, yung mga tao natin, kaya lang limitado naman po, Sir Alvin, hindi ho namin makuha yung lahat na, for example, meron ho kaming magagawang 5 teams bawat sa head office and then sa tatlo pang field offices. Pero again, we're talking about 14,000 gasoline stations. So ang gawin na lang, Sir Alvin, kung pwede lang ho, may report sana sa amin kasi at least yun, mabilis namin at agaran namin ma-actionan. Pero hindi ho kami titigil, araw-araw na ho ang magiging inspection ng DOE at tutulungan sana magawa kaagad ng DILG at local government unit yung tulong na mabantayan din yung mga gasoline station. Paano po magre-report yung mga kababayan po natin? Saan? Saan sila magre-report? Meron ho kaming contact details sa website pero kung para mapadali ho, Sir Alvin, maggawa na lang ho kami ng isang PR para sa mga contact details na yan. Press release, maglalabas. Opo. Okay. O Opo, sige. para ma-emphasize ho sa ating mga kababayan kung saan tatawag. Again, uulitin ko saan po yung unang tinanong ko, Atty. Rino, kasi syempre yung mga kababayan natin, maghahanda po yan. Kung halimbawa sabi ninyo utay-utay, halimbawa lang sa diesel, kung ano ba yung 4-day ko sa diesel, diesel, 18. Halimbawa lang, 18, di isang araw na lang naman, siguro naman hindi na masisiro yan. Kung halimbawa maging 15 na lang, paano yung hatian para mapaghandaan po ng mga motorista gaano kalaki itataas sa Tuesday? Well, Alvin, ang description niyan, ang hatian is hindi ho komplikado, no? Of course, ayaw natin pangunahan mga oil company kasi decision po nila yan. At maliwanag naman dun sa usapan na ang hinihingi natin na konsepto ay
hati-hatiin. So, very clear, hati-hatiin, pwedeng gawin in a series of number of days or a series, mas maigi pa, a series of number of weeks. So, ang ini-emphasize namin during the meeting with them, sana week para medyo makaluwag-luwag. But then again, mayroon hong anggulo kasi na baka magtuloy-tuloy over a period of weeks yung tuloy-tuloy na pagtaas, mako-compound din. Kaya nga, In any magpapatong-patong lang. case- Oh, yeah. In any case, Sir Alvin, we just have to make do kung ano man ang pwedeng, parang to the extent na pwedeng maibigay ng oil company, up to the extent na ma-i-offer natin ang lahat ng anggulo na to sa ating mga kababayan, i-offer ho natin. Sige, very good. So, wala pa hong numbers ngayon, but definitely hati-hatiin kung staggered price increase ang pag-uusapan. Sige po. Maraming salamat po, Direktor. Mabuhay po kayo dyan sa Department of Energy. Magandang umaga ulit sa inyong Thank programa, you. Sir Alvin. Si Attorney Rino Abad po, Direktor ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Senator Sherwin Gatchalian